Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan ngayon, ano. Nakakalungkot na topic ito. Pero meron muna ako isisingit na isang video bago tayo pumroceed dun sa mismong topic. So, ito yung video. Unang video ito. Kamoting enforcer daw. Isang enforcer na naman ang hindi nirespeto. What do you mean? So, ito yung video. Ayusin ko lang ha. Kasi galing ito sa kaninang reaction eh. Nag-zoom kasi ako eh. So, ito yung video. Panoorin natin. Isa na namang enforcer ang binastos ng residente. Dahil ayaw magpatikit nito. Matindi to. Oh no! Makakakita kayo ng matatapang na Pilipino na wala sa lugar. Sila na ang mali, sila pa ang may karapatan, may away ng isang enforcer. Well, ganun talaga sa Pilipinas eh. Diba? Hindi naman mawawala yan. Alam mo kung bakit hindi umuunlad-unlad ang Pilipinas? Minsan may ipapatupad na batas, masigasig sa una. Tapos, bandang huli, biglang luluwag ng luluwag. Minsan, hindi ko rin naman masisi kasi kung ganito katigas yung ulo, no, mas namamayani yung sasampulan kaysa sa alam mo yun, mas magtatagumpay yung katigasan ng ulo kaysa sa pagpapatupad ng batas. 'Di ba? Hindi ba pwedeng pagka tinulungan mo, no? Hindi ba pwedeng arestuhin yung mga nag-aangas-angas din? Ito kakabwisit ito eh. Makakakita kayo ng matatapang na Pilipino na wala sa lugar. Sila na ang mali, sila pa ang may karapatan, Ang gangster yata itong mga to ah. may away ng isang enforcer. Panoodin ang kaganapan. Oh no! Hindi sa aalisin yon. Nahuli na nga na nahuli kung ano man yung violation na yon, na nakita na nga eh. Tapos siguro nakapark ito, no? Nakapark ito. Tapos wala rin sigurong lisensya. Alam ko pag na illegal parking titikitan, 'di ba? Or ayaw din magpatikit. Kasi aalisin naman daw. Hindi eh. Kasi pag hindi kayo pinarusahan, ganito mangyayari. Pag hindi kayo kasi pinarusahan, hindi nyo natikman na magbayad. Halimbawa, hindi nyo naranasang magbayad. May tendency na uulitin nyo yan kasi hindi matatanim sa utak nyo yun eh. Laging tatanim sa utak nyo yan, pwedeng laging pakiusapan. Hanggang sa yung batas ay maging walang kwenta na puro pakiusapan na lang ang gagawin. Di ba? Hindi ako magpapaka-plastic ha. Baka mamaya ako rin ang mahuli. Lagi ko sinasabi to eh. Ako rin ang mahuli. Magdadahilan din ako, syempre. Pero kung titingnan natin yung pinaka magandang magandang ituturo sa atin nun. Kasi pag nagastusan ka magkano ang multa ng illegal parking? Let's say, sabihin na natin, hindi ko alam eh. Sabihin na natin 1.5. Mahirap ang 1.5 ha. Malaking pera na, sa level ko, malaking pera na ang 1.5. Makaka-refill na ako ng isang gasol nun. Di ba? Mabigat yun. Eh kung mapanghihinayangan ko yun, madadala na ako na mag-park kung saan-saan. Pero kung naidaan ko yan sa pakiusap, may tendency na gawin ko uli dahil ang mentality ko, mapapakiusapan naman eh. Di ba? Nakikiusap ka nga, wag kang ikaw yung matapang. Nakikiusap ka nga eh. Yung pakiusap kasi, pwedeng tanggapin yan, pwedeng hindi. Pag hindi tinanggap, pasensya. Di ba?
Oo nga, alam nyo gano'ng kamahal ang pera. Yun na nga eh. Ba't hindi kayo umayos? Alam nyo pala kung gaano kamahal. Pera rito, mabigat ng pera. Kung wala siya, kaibigan. Hindi tayo tawag kayo ng kaibigan. Alis ka eh. Pare! Hindi para sa mga namin kayo. Talo kayo dyan, men, pagka nagkasakitan dyan. Kayo pa yung mauunang manakit. O aalis, wala pang helmet. Oh, di violation uli yun. Oh, huwag yung pasok yan. Huwag yung taba. Huwag yung pasok yan. Sunduin mo! Angas oh. Yes, ano? Angas. Isa na namang Kaya minsan nakakatamad sa Pilipinas eh, no? Pustahan tayo. Itong video na to ay luma na. Luma na yung video na yan, pustahan tayo. Pagbabalikan mo ngayon, may nakapark uli dyan. Kung malalaman lang natin yung address nito, tapos pupuntahan, may nakapark uli dyan. Maniwala kayo. Kailan ba to? Base sa comment section. Hindi, bago lang yung mga comments eh. Pero feeling ko lumang video na to eh. Feeling ko. Pagka binalikan mo yan, nandiyan uli yan. Siguro video na to, month ago, 2 months ago. Ngayon uli, dahil wala ng MMDA uli, nandiyan uli yan. Ay, naku, maniwala kayo. Anyway, next topic tayo, no? Ito yung main topic natin for today's episode. Ito, nakita ko na to somewhere, no? Nagva-viral ito. Ito yung tungkol doon sa 911 na mabagal daw. Sabi gano'n dito, tangina mo 911, tangina mo Pilipinas. Halos 10 minutes na akong tumatawag sa 911 pero wala pa rin sumasagot. Well, sa una lang naman yan. Ganito ang feeling ko, nakikita akong pattern dyan, ano. Kasi nung kami, I don't know, sa SM ba yun? Or ano? SM ba yun o Robinsons? Hindi pa masyadong sikat ang ano nun eh, wala pang Shopee yata nun. Pagkalataan tuloy edad ko. Hindi, bago lang ang Shopee, di ba? Bago lang ang Shopee. Wala pa yata Shopee. Alam ko, meron Lazada. May Lazada na nun. Pero Shopee, hindi siya sikat dati nun. Tapos, I think Robinsons yata yun, na meron din kaming, pakulo na yung call na ganyan. Na yung parang delivery. Ay, Robinson. Whatever, nakalimutan ko na, hindi ko na alam kung SM o Robinsons. Yung may call na ganyan. Sa una, active siya eh. Masigasig siya. Ang naka-standby dun sa call, madami talaga. As in, madami. Then, nung kalaunan na yung siguro, kinatamaran na. Hanggang sa nawala na yung service na yun eh. Kinatamaran na, pabawas na ng pabawas yung tao. Mahirap nang makatawag, wala na sumasagot. 'Di ba? Ito yung, nakita ko, ng parang byproduct ito ng Ningas Kugon eh. Nung nilaunch yung 911 na yan, siguro madami, no? Tapos, yung pagsagot, tumutumal. Kasi kung, halimbawa,
let's say sabihin mo na pinapakinabangan talaga ng tao yung 911 na yan. Padami ng padami ang ang gagamit niyang serbisyo na yan. Dapat dadami din ang ano niyan, ang agent na tatanggap ng tawag. 'Di ba? Baka mamaya kinos-cutting pa yung budget niyan, yun na nakakabwisit. No? Actually, importante yan eh. Di ba panahon ni Duterte nung binalik ba ito? Tama ba ako? Kasi di ba sa Davao may 911, tapos ginawang nationwide itong 911. Malaking tulong dapat ito. Yung mga tito dyan, naalala mo yung 117? Di ba may 117 dati? Tapos ngayon naging 911. At nung may sumagot, putang ina puro wait. Rinig ko pa yung tawanan at chikahan habang may taong nangangailangan ng emergency assistance. Wala, ganun talaga sa Pilipinas eh. Yung professionalism talaga, lalo na sa mga government agency. Hindi naman lahat, no? Pero madalas ako na nakakaranas ng ganyan eh. For example, nung magre-renew ako na rehistro ng motor. Buisit yan, min. Pupunta ka doon, nag-leave ka, nag-file ka ng leave. Dahil, syempre, wala namang LTO office ng ng weekends, di ba? So, pupunta ka doon. Nag-leave ka nung time na yun, tapos pagdating mo doon, offline. Offline. Tapos nakikita mo sila, parang ang sarap-sarap ng trabaho nila sa LTO. Yung isa, naka-headset ng malaki, cellphone lang ng cellphone, tapos tawanan ng tawanan. I know, naiintindihan ko offline eh, wala naman kayo magagawa. Pero, hindi ba pwedeng makita namin na kayo ay natatarantaman lang sa trabaho nyo dahil offline yung internet nyo? Huwag nyo namang ipakita sa amin harap-harapan na chill-chill lang kayo. Habang kami nag-file ng leave, tapos kayo parelax, nakataas pa yung paanong iba eh. Nakaka-insulto kasi, di ba? Alam ko naman na wala kayong magagawa dahil offline yung sistema. Pero nakaka-insulto sa amin na nag-file pa ng leave, para asikasuhin yung dapat asikasuhin ngayong araw. Tapos kayo, apiran pa kayo ng apiran yan, tawanan pa kayo ng tawanan. Na ang sarap ng buhay nyo. Naiinggit na nga ako eh. Dapat sa LTO na lang ako nagtrabaho kung ganun lang eh. Magkano ba ang sweldo dyan? Kahit pa sabihin mong kung sabihin na natin na 25,000 a month, papatulan ko kung ganun kadali ang trabaho. Yung pa-chill-chill lang. Kaysa ma-stress ako dito sa trabaho ko. Eh kung constant na 25,000 yung pumapasok sa akin, kaya ko na mabuhay nun ah. Di nga lang kasing rangya ng pero magkano ba ang ko? Wala naman akong babayaran sa bahay. Kuryente lang naman at pagkain. May bonus pa ako sa Pasko. Di ba? Pagka government talaga ang ahensya, hindi nawawala ito. No? Sa una, maganda siguro pagdating ng kalaunan, wala na. Lingas kugon nga ni, 'di ba? Tapos inatake na ang tatay ko. Ako mismo nag-CPR sa kanya. Ang tagal ko nag-CPR habang hinihintay namin ang ambulansya. Pero dapat ngayon pa lang wag naman po sana. Para pag nangyari yung emergency, wag naman po sana. Kunin nyo na yung number ng barangay nyo. Wag na kayong umasa dyan sa 911. Yung barangay kasi, may naka-standby na yun eh. Sa amin meron ha. May naka-standby na ambulansya yon. Para pag tinawagan yung barangay, direkta na nakukunin yung ambulansya. Pagka mag-911 pa kayo, dadaan pa kayo sa kung saan-saan yan eh. Hindi naman katulad dyan ng mga dispatch ng 911 sa Amerika na kinakausap mo pa lang, nagdi-dispatch na agad ng ng mga emergency personnel. No? At nung dumating na ang ambulansya, walang AED. Anong AED?
whatever ano, walang sapat na gamit, walang pumalit sa akin sa pag-CPR. Baka walang emergency personnel, walang talagang driver lang talaga. Ako pa rin ang gumagawa ng CPR. Tang ina ano to, I post this hindi dahil nagtatantrums ako or what. Pinost ko ito dahil gusto kong ma-realize nyo na dapat lang magalit kayo sa kabulukan ng sistema ng Pinas. I love Taguig. Ano ko, Taguig pala ito. Oy, Senator, Cayetano, oh. Nagmumura ako kasi galit ako. Supposed to be Taguig, di ba? Ano dapat yan? Medyo advanced dapat yan. Galit ako dahil naranasan ko mismo kung gaano kahirap humingi ng emergency assistance kapag ang mahal mo sa buhay nangangailangan nito. Tanga na at kung di ka pagalit sa sistema, bakit? Hindi naman bago ito eh. Nung sinabi ni Kuya, no, hindi naman to bago eh. Sa tingin nyo ba, magiging eye-opener pa ito? Maybe ngayon, kung halimbawa nag-viral ito, no? Eye-opener ba yan? Oo, sa una, paiigtingin na namin. Paiigtingin na namin ang, siguro, pagka dumating ang 2 buwan na wala namang matinding emergency, biglang bababa na uli yung, yung attention niyan. For example, no, yung sa school na nangyaring barilan sa Tacloban. Bago pa man sa Tacloban, may nangyayari na noon yan. Naalala ko, meron na nangyari na noon yan, yung mga ganyan, yung patayan sa school. Nung nangyari yung patayan sa school na yon, maghihigpit na yan. Di ba? Meron ng check-check na mga gamit. After siguro 1 taon or kahit 6 na buwan, wala na uli yun. Kasi hupa na uli yung hype eh. Yan ang isa sa sakit ng Pinoy. Yung ganyan. Yung ningas kugon. Hindi yung pag nag-implement ka ay consistent hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi ganun dito eh. Maganda naman yung yung mga nagiging programa. Feeling ko nga nung una yung 911 na yan, baka maganda ang serbisyo niyan eh. Siguro dahil medyo tumatagal na naman uli. Parang yung sa LTO, naikwento ko ba sa inyo nung bumili ako ng bagong motor. Sa LTO, ina-expect ko mabilis na yung papel. Kasi nababalitaan ko yung mga kaibigan ko pag bumibili din ng motor or sasakyan. Mabilis na daw talaga. 1 linggo lang may papel na. Nung akong bumili, inabot na uli ako ng 2 buwan. Nung tinanong ko, akala ko ba okay na? Bumabalik na uli sa dati eh. See? Pag Pinoy talaga. Ganyan. Hindi sila, hayaan mo sila. Ganyan lang naman yan. Yan. Yan kasi nakakabwisit dun eh. Lahat ng katamaran, i-avail. Total, wala namang tumatawag. Ano na lang yan, huwag muna tayong pumasok. O halimbawa naka-break yung mga kahit nag-punch in na yan, relax pa yan. Wala namang masyadong emergency ngayon. Ay, ang emergency naman kasi kahit anong oras pwedeng dumating yan eh. Kaya kailangan talaga may available lagi. 'Di ba? Well, ganun talaga ang buhay. Meron pa nga minsan eh. Sunog sa isang barangay. Hindi ko sasabihin sa amin ha. Sunog sa barangay. Hindi nagamit yung mga fire extinguisher daw kasi expired na. Matagal na, taon na. Wala man lang nagmo-monitor nun. Alam ko sa SM nga minomonitor yun eh ng admin officer eh. Kung kailan ba huling to, i-renew ba ulit natin itong wala. Alam mo pumapatay sa Pilipinas yung kultura natin eh. Yung kulturang katamaran. Kahit ako din, din ako niyan. Affected din ako niyan. Yan na mahirap kasi labanan eh.
Yung wala namang ano, okay lang 'yan, wala namang ano, hanggang sa kailangan mo na, no? 'Di ba? Ano ang dapat gawin diyan para manibago 'yan? Dapat ano 'yan eh, may monthly ano 'yan eh, parang check, may random na magche-check diyan. Yung ginagawa ni Torre dati, 'di ba? Yung 'di ba si Torre noon, yung 911 din yung tinesting niya dati, 'di ba? Wala pang 5 minutes andun na yung responde. Dapat may random na gagawa niyan kada kada buwan. Or kung may budget kada linggo dapat para masisigurado na na-maintain yung ano. At pagka hindi pumasa doon sa standard yung mabilis na pagresponde, dapat may managot. Ibig sabihin may mali. 'Di ba? Yung pagpasa-pasa ng communication yan eh. Dapat laging open, dapat lagi ang communication sa barangay. Dapat meron doon may hawak ng official na cellphone nila doon na pwedeng tawagan anytime. Hindi dapat iniiwan yon kung saan-saan. Diyan galit na galit ang tatay ko nung dati. Pag yung mga tindahan namin may cellphone, walang sumasagot. Diyan galit na galit ang tatay ko eh. Pag emergency, hindi mo makausap yung manager ng isang tindahan. Anyway, no? Sana may makaisip sa part ng government natin. So, yan lang po muna yung pag-uusapan natin, no? Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.